Ang plano ko talaga pagka-uwi ng bahay, pagpapahingahin ko lang sila para bumaba muna yung mga damdamin nila at makatulog sila, tapos bukas na namin pag-usapan. Pero hindi ko mapigilan si Paye, ang dami niyang sinasabi, kaya sige, pinatulan ko kahit pagod na rin ako. Kahit sila po ako mamamali, ayoko na po sa tulong. Actually, yun na rin yung gusto kong sabihin sa'yo, Paye, para mas ikakabuti ng lahat. Pero yung sa atin mo, kailangan natin magpaalam ng maayos. Kay Tony, kung hindi ka na kay Tony na makapagpaalam, ako na bahala kay Tony. Pero yung sa atin mo, and may pera ka pa naman, di ba? Hindi po ako lalahanin, Mama. Too much naman na po, hindi ko po. Iiyak ako noon kasi nasasaktan ako. Gusto kong ilabas yung nararamdaman ko. At napapagod din ako eh. Lagi akong binubugbog, lagi akong nasasaktan. Sino ba namang hindi iisipin na umalis noon? Saka, pati nga si Kiana iiwan ko na. Kasi ayoko na talaga. Yun na lang yung gusto kong gawin. Tumakas. Umalis sa Toro family para matapos na to. Kesa po malaglagan pa yung dalawang buntis dahil sa akin. Magkagulo pa po kayo, ayoko na lang po. Naiintindihan mo yung nasa contract na hindi ka sa social media. So, tatalikuran mo na. Magko-comply ka dun sa napag-usapan sa pinirmahan mo. Wala naman na po nangyayari sa akin eh. Lahat naman po kayo pagod na po eh. Wala ko ipapaliwanag sa'yo sa pagod ko at hindi. Kasi everyday ang tao napapagod. Alam ko po. Hindi namin kailangan patunayan yung sarili namin sa'yo, Paye. Kasi kami ang may napatunayan sa'yo. Alam ko po, Mama, mali. Si Tony, ako, naiintindihan ko kung ano. Pero yung sa atin mo, hindi ako papayag na hindi ka dumaan sa atin mo bukas. Sasamahan kita. Mama, mali, may mukha pa po ba kung iharap doon? Yes, hindi pwede. Wala na po, Mama. Kailangan mo Kapal na po na mukha ko pag ginawa ko pa mas yun. makapal ang mukha mo kapag hindi ka nagpaalam sa atin mo. Kasi kahit pa paano, yun yung yun yung pinaka-concern ko, yung sa atin mo na. Para saan pa po? Para saktan ko po siya ulit. Sa Hindi. pag-alis ko po. Para magbigay na naman po ako ng stress. You don't have the right to tell me what to do. Yun ang anuhin mo lang pinakahuling pagpapaalam ka lang kahit kasamahan kita magpaalam. Mama, ayoko na po kasi. Ayoko na po marap sa kahit kanina Toro family eh. Wala na po ako mukhang maharap po sa kanila, Mama. Even nga po sa'yo eh. Dapat kasi hindi na po ako umiiyak sa'yo ngayon eh. Nangyari na po ito eh. Wala naman nangyari sa akin eh. Tapos gusto ko pa po maging okay sila hindi kasi intindihin niya po kung saan po ako titira. Kung paano po ako. Hindi ko alam kung naging okay ba. Nakatulong ba siya sa akin o mas naging miserable lang din ako eh. Mas hindi ako naging okay. Kung ano lang po bahala sa sarili ko po. Kaya nga, hindi mo pwedeng gawin sa akin na magmukha akong bigyan mo ako ng lugar kung saan ka ihahatid para maihatid ka. Kinausap namin si Paye. Decided na talaga siya na gusto na niyang umalis. Pero nakalimutan niya na hindi siya makakaalis dahil meron siyang pinirmahan na kontrata. Asan yung copy ng kontrata mo? Hindi ko po alam. Wala po sa akin. Wala kang copy. Wala po. So hindi mo alam kung ano yung sinulat mo. Ano yung pinirmahan niya? Hindi mo alam. Kasi kailangan ko basahin sa'yo. Alam niya Kaya yung na. pinirmahan niya bago siya pumasok ng sa operating room. Wait lang. Kaya na, meron ka bang copy? Wala po. Wala po sa akin dyan, bababalik. Hindi, wala kayong copy? Wala po akong kape. Wala po sa akin yun. Basta pinirmahan ko po yun. Na kay ate po yun. Pinaalala ko kay Paye kung ano yung mga haharapin niya kapag umalis siya. Kasi may mga pinirmahan siyang kontrata sa mga brands. Sabi ko sa kanya, pwede ka naman umalis at ipagpatuloy mo yung buhay mo. Pero kailangan mong harapin yung mga kausap na boss, yung mga pinirmahan mo, ikaw nang bahala dyan. After nun, bigla siyang nagsabi sa akin na, Mama Marie, tulungan mo ko, ayusin ko to. So sabi ko sa kanya, okay, sige, tutulungan kita. So, Paye, kasi ang nakalagay sa kontrata mo, kaya gusto ko sana na meron kang copy dyan, ng pinirmahan mo, nakalagay doon, na hindi ka makakaalis ng Toro family hanggat hindi ka nagbabayad ng 20 million. Nang notaryo yun, te.
na si Chong ang nagpanotaryo na. Bakit wala kang copy ng pinirmahan mo para naiintindihan mo? Sa akin, wala po. Hindi mo kailangan nasa iyo yung kontrata. Wala kang po copy. akong copy, Mama Marie. At hindi mo iintindi kasi gusto mo lang magpagawa ng ilong. Hindi ko na po nabasa yung Mama Marie kasi on the spot na po yun. Pinababasa sa'yo. Sinabi sa'yo na hindi ka makakaalis ng Toro family hanggat hindi ka makakapagbayad. Yun ang nakalagay sa contract mo. Sobrang halo-halo talaga yung emosyon ko. Nandun yung galit, yung sakit, yung inis, yung lungkot. Sobrang mixed emotions talaga. Nasasaktan ako para sa pamilya na iiwan kami ni Paye. Tapos parang na-hold lang siya ng kontrata kaya siya nag-i-stay. Naiisip ko yung mga pagod nito niyang ko, ng ate niya, ng buong pamilya kakadada sa kanya. Tapos yung galit na, ano pa bang gusto mo? Nasa iyo naman na lahat. Isa lang naman ang problema sa iyo eh. Tigilan mo yung kakadikit mo kay Kiana all the time. Sobrang luwag na nga eh. Hinahayaan naman kayo. Bawasan mo lang. Pwede ba ako magsalita? Ba't ganito ka katapang ngayon, Tay? Gusto mong matulad sa akin? Madepress mo na sa labas? Bago makarealize? Tinry mo ba lumuhod? Wala kang may pakita mukha. Inapakita mo yung mukha mo. Ano, alis ka, ganun-ganun. Tapos ano mangyayari sa'yo? Nang beses kitang kinausap regarding dito, sabi ko, wag mo nang gawin kung anong ginawa ko kasi ang hirap eh. Na-depress ako, mag-isa ako. Kanino rin ako tumakbo? Dito pa rin. Mag-isip kang mabuti, Pay. Try mo munang magbago. Bago mo maging option at tumakas. Ang hinihilang naman sa'yo, ayusin mo ugali mo eh. Hindi naman sinasabing magbago ka agad, unti-unti, Pay. Ikaw na nagsabi, walang mangyayari sa'yo sa labas. Alam mo, dito meron. Wala naman mangyari sa kanya dito. Walang nangyari sa'yo dito. Tangin ang ganda mo ah. Alam po ate, pero yung ugali ko po ba nagbago? Yan ang kailangan mo ayusin. Paano ka tutulungan ng mga tao dito kung ayaw mo tulungan yung sarili mo? Ugali ko rin yan. Hindi ko alam bakit ako ganito. Pero tangin na bumalik ako. Tinry ko yung best ko ah. At hanggang ngayon tinatry ko. Simulan mo sa sarili mo. Ate, bigay na best ko naman po tinry. Try harder. Na best ko naman po tinry. Yan na yung best mo? Nakakailang ulit na po tayo ng ganito. Ganun talaga. Bakit nakailang ganito ba ako? Napagod ba sila? Kahit mabagal, Pay, kahit mabagal. Basta may changes. Paunti-unti. Siyempre, iiyak ako ng todo. Para ako yung kawawa dito. Ano, Mikmik? Ikaw na yung bumida sa reality show ah. Baka nakakalimutan mo, spotlight ko to.